Nakakapenito na yung parang pang ano nila, 18 days ng mga sisiw na to na inalagaan ko. At ngayon talaga, babad sila sa pagkain. Kasi nga, sabi ko, gusto kong alagaan ng maayos ng mga to. In case na gusto kong kumuha ng inahin, may mapagkukuhanan tayo na magagandang palahi. Kasi yung pinaka hen or nanay nito ay hindi naman din palaki natin, nabili lang natin. Kaya sabi ko possible ayun yung dahilan bakit konti na siya mangitlog. Dinala ko pala itong mga to dito sa bahay. At naalala niyo ba yung dating kulungan namin? Or dating kulungan na pinagawa ko na puro bakal, ito po yun. Ang tatag niya pa rin hanggang ngayon. Actually, nakikita niyo po. Yung buong kulungan ay buong buo pa talaga siya. Yung mga mesh wire niya is okay pa. Matibay pa talaga. Magagamit mo pa for ilang years. Kaso yung part ng taas ay tumutulo na yan. Pero nakatawa, ito nga pala ay 14 pieces at buhay silang lahat. At ngayon nakikita ko yung expense or gasto sa pagpapakain ng ganito karami kung talagang siseryosohin mong aalagaan sila. Ito kasi may pailaw kaya po ibig sabihin parang 24/7 may access sila ng pagkain. Tapos binababaran ko rin ng pagkain dyan sa ano nila. Netong mga nakaraan, nung mga pang 15 days yata nila, parang nag-practice na ako ng paunti-unting halo ng kanin para makatipid tayo sa pagkain. Konti lang, ganun. Hindi naman ganun karami. Tapos, eto sinabayan ko na ng vitamins powder or multivitamins powder nang nabili ko nakaraan. Sabi ko, dati hindi ako gumagamit ng mga multivitamins powder na talagang pang BB, pang manok. Laging ginagamit ko na yung pantao. Tapos sabi ko, meron palang naman na meron talaga na powder na pang manok or syrup or liquid na pang manok at pang bibi or mga pang poultry or mga ganyan, mga livestock nyo. Pero mas preferred ko kasi gumamit no ng talaga yung tawag doon, pang tao. Ang mahal pa naman nun. Tapos itong powder, nasa 20 pesos lang siya. Tapos magagamit mo na siguro yung powder mga isang linggo, ganun. Isang linggo sa 10 peraso or 15 peraso tulad nila. Ganun yung halagang 20 pesos magagamit ko na sa loob ng isang linggo. Hindi ko nga alam, hindi ko mabitawan yung pag-alaga ng baby kasi sabi ko ang gastos nga, 'di ba? Tsaka parang wala na masyadong buwabalik. Sabi ko sige, last time na to, last chance na to. Ito na yung last na ibubuhos sa atin lahat. Ibubuhos lahat. Gagastasan natin yung pag-alaga ng bibi tsaka manok. Kasi yung mga manok doon sa inalagaan namin lugar, magaganda, nakaka-surprise nga. Or nakaka-surprise, nakakabigla. Nalumaki sila pero yung nakita ko yung alaga ng tito ko na manok na galing sa akin na binili niya. Tapos may binigay ako sa kanyang na parang tatlong peraso. Kasi nga mabait yung tito ko na binigyan ko ng manok. Deserve niya ng puri chicken. Kasi gusto niya ng manok na native. Pero parawakan kasi yung breed na inalagaan niya natin nakaraan. Binigyan ko siya. Tapos nakita ko yung kanya. Parang yung laki ng katawan ng kanya, triple. Dun sa mga kapatid niya. Tapos, sabi ko, ganun pala yung pag binababara mo ng pagkain yung manok or yung bibi. Grabe yung paglaki nila. As in, super lumaki talaga ang laki. Sabi ko, ang ganda. Ganito pala yung gagawin kung gusto kong gumawa or kumuha ng inahin sa mga papisa natin. Alagaan mo ng maayos, babara mo ng pagkain, vitamins. Sa kanya nga walang vitamins feeds lang talaga. Tapos nakakulong lang. Kasi nga idea nga pag nakakulong wala masyado exercise yung mga alaga natin. Baby or manok. Tapos babad pa sa pagkain, di ba? So, busog lagi, kulang sa exercise. So, lumalaki. Parang okay din yun. Kasi yung idea, pag ready na sila i-breed, papakawala mo din naman eh. Mapapagod din naman sila, papayat ng konti, di ba? Pero sabi ko, this time, ito, ang lakas. Grabe, sabi ko, lakas lang kumain. Ito pala talaga pag sineryoso mo. At may buyer pala tayo dito ha. Yung kaibigan ko, 5 yung kukuhanin niya. Gusto niya kasi ng bibi kasi may yung asawa niya tsaka siya magkatay ng bibi. Kaya bibili siya ng 5 sa atin, 4 na barako at isang babae, which is good naman kasi ibebenta ko talaga yung mga barako. At kalimitan sa iwanan ko ay babae. Although malaki yung karne ng barako, kaso nga lang, hindi naman natin kailangan ng maraming barako eh. Good talaga yung barako pang katay, pang benta sa laki ng karne. And ayun, ngayon, pinalatan ko na yung patubig nila kasi nga yung drinker na literal na drinker. Ang daming sayang na tubig lagi.
Iisa na lang po itong naiwan natin na bibi ha. Ito na lang yung inay na to. Kasi yung barako binenta ko na, yung iba nakaraan napatay nung aso. Tapos yung iba binenta din namin kasi nga parang nagkasawaan nakaraan sa gastos. Ang gastos talaga literal na magastos talaga to pag nakakulong, di tulad ng manok na napagala. Medyo nakakatipid tayo konti. Pero subukan nating mag-alaga ngayon ng maraming bibi at manok. Gastusan ko ng last time, isang pagkakataon pa. Pag ito hindi talaga naging okay, pag hindi tayo nakakuha ng mga buyer at hindi tayo nakakita, stop na natin ganun.